Nagtataka ba kayo kung bakit biglang na-overturn o bakit biglang binawi ng Timor-Leste yung kanilang naunang decision na i-deny yung extradition request ng Philippine government? Ito pala yung sagot dyan. Kasi as you can see doon sa video na na-release kung saan inaaresto si Kong Teves ay mga immigration officers ng Timor-Leste at hindi ng Pilipinas. So ito po kasi yan. Itong sinabi ni Remulla, noong nakaraan na baka malagay sa alanganin ang membership ng Timor-Leste dahil sila ay nag-a-apply ng kanilang membership sa ASEAN. They started applying for ASEAN membership noong 2011 pa. So remember, ilang taon na yun, na dekada na. Hanggang ngayon ay hindi pa naaprubahan. At noong 2022, November 2022, ay binigyan ng partial membership. At ang membership partial na yan ay ibig sabihin observer pa lamang po sila. Sila po ay observer at hindi full membership. So, itong katatapos na ASEAN Summit, ay binanggit ni Malaysian Prime Minister Anwar na magiging full member na ang Timor-Leste by October. Kung sila ay magko-comply doon sa 1 or 2 more requirements para maging full membership. Ito yung sabi ni Remulla. It is not going to be pleasant for Timor-Leste because they're applying to be in the ASEAN and we are one of the founding fathers of the ASEAN. So ano ang isa or ano yung mga requirements para ikaw ay maging member ng ASEAN? Isa dito is the state must be recognized by all ASEAN member states. So, pinagbobotohan po kasi yan. Hindi po basta-basta makakapasok ka kasi kailangan lahat ng ito. Asan na yan? Lahat ng mga ASEAN member states na ito, kailangan po silang bumoto. Na ito, sige, pwede na. Okay? Hindi nakalagay dito yung observer na Timor-Leste, pero 2022 naging observer po ang Timor-Leste. So, balik po tayo doon. Isa sa requirements, kailangang pagbotohan ng lahat ng member state na ikaw ay pwede na sa ASEAN. Must agree to the bound in ASEAN Charter. At ito pa. Acceding to all treaties. Ayan po. All treaties. Agreements. So nakita na po natin yung connection nung nangyari ngayon kay former Kong Teves sa Timor-Leste. Kasi nagulat tayo, tingnan ninyo to. Reaffirms its support for Timor-Leste's full ASEAN membership despite the country's refusal to extradite former Congressman Arnolfo Teves Jr. Incoming Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro announced Manila's continued support of Dili's membership following the ASEAN senior officials' meeting in Kuala Lumpur Saturday. So the next thing you know, biglang hinablot si former Kong Teves dyan sa kanyang bahay sa Timor-Leste. So that is the reason why kung bakit biglang umiba ang ihip ng hangin sa Timor-Leste. Kasi as I've said, 2011 nag-apply sila ng application. Okay? Hindi sila tinanggap. Number 1 mga opposed dyan. Ayaw ng Singapore, ayaw ng Myanmar, ayaw nila. Pero Philippines always gusto ng Pilipinas na gusto rin ng Indonesia. Okay? So 2022, in-accept sila as an observer lamang. Observer. Node ka lang dyan. Ganon. Pero magkakaroon na ng full membership by October this year. And take note, sino ang magiging host ng ASEAN Summit, 47th ASEAN Summit next year? Pilipinas. So may connection po ito. Hindi po ito basta-basta nangyari na,
na-overturn. Ni-reverse ng Timor-Leste yung kanilang decision, extradition request ng Philippine government. Hindi po basta-basta yan. May pinag-usapan po yan. So yan po ang explanation kung bakit biglang umiba ang ihip ng hangin ngayon with former Kong Teves. And kung ito nangyari kay former Kong Teves, alam na natin na ito po ay magiging precedence doon sa susunod pa nilang gawin. Like for example, si Attorney Harry Roque. Ayan. Yung mga pwede nilang gawin yan. Kung hindi by treaties or kung hindi by ganyan kasi ibang usapin na yung sa the Netherlands, pero pwede nilang gawin, kidnapin nila si Attorney Harry Roque doon kasi sabi nga nila kaya nila nakuha si former Kong Teves dahil paso naman yung kanyang, medyo nahirapan silang kunin si former Kong Teves dahil paso na yung binawi yung kanyang passports, kung baga. So, kailangan ng cooperation with the Timor-Leste. So, para magkaroon ka ng cooperation with the Timor-Leste, kailangan idaan mo sa pakikipag-usap dun sa membership ng ASEAN. Whereas, doon naman kay Attorney Harry Roque, active pa naman at okay pa naman yung passport ni Attorney Harry Roque. So, maaari, pwede nilang kidnapin. As is na pwede nilang kidnapin dun si Attorney Harry Roque. But, what happened to Kong Teves ay magiging precedence doon sa susunod nilang gawin. Just like what happened to Pastor Kibuloy, yun ang naging precedence nila para gawin kay PRRD. Lahat ng ito ay kabalbalan ng isang gobyernong Rehimeng Marcos.